Thank you sa pag-click sa aking video. Ang question of the day ay, ano na ang pinaka-latest na update sa SSS ACOP or SSS Pensioner ACOP Guidelines? Pwede po ba mag-walk-in sa pag-submit ng mga requirements? Or ano ba yung mga options na dapat sundin or gamitin? Please watch the entire video para po sa kasagutan.左右盼，我像个小孩，此刻心跳你明不明白？没了节拍。Alam ko po, lahat kayo, ang ating mga lolo't lola, mga SSS pensioners ay gusto nang malaman ano ba yung bagong guidelines tungkol sa SSS ACOP. Pero bago yan, sa mga bagong viewers and yung napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. I do tutorials, government information, and information videos. If ito ang content na gusto mo, mag-subscribe po sa aking channel at sa mga nakasubscribe na, thank you. Attention all SSS pensioners. Opo, ating mga senior citizens, ang ating mga lolo't lola. The Annual Confirmation of Pensioners or ACOP program is back. Yun na nga po, ito ay nagsimula last October 1. Inopen po o na-resume po ulit ni SSS. So, all retirement residing abroad, total disability and survivor pensioners as well as their dependent children, minor or incapacitated, and guardians must comply with the ACOP po from October 1 to March 31, 2022. ACOP is now easier and safer for our pensioners. So, compliance can be done po via email, una po, Dropbox, pangalawa, or video conference yung mga nasa abroad po. So, no need for face-to-face transactions or for pensioners to leave their homes. So, yun po mga nagtatanong kung pwede po bang mag-walk-in and all. Hindi po. Hindi po siya kasama dun sa options. Kasi nga po, ang safety po ng ating mga lolo't lola, ng ating mga SSS pensioners po, ang concern, kaya hindi po nila inopen ang option na yon. So, why do pensioners, bakit niyo po kailangan mag-comply sa ACOP? Just to make sure po na they continue to receive, na continue nyo pong nakukuha yung pension nyo. And pangalawa po, it guarantees the protection of the Social Security Fund by ensuring that benefits are paid out only to eligible beneficiaries. So meaning po, SSS just want to make sure po na kayo po talaga yung tumatanggap ng pension po at hindi lang po ibang tao or kamag-anak yung gumagamit on your behalf po. Kaya po yun po talagang pinaka main reason kung bakit po kailangan mag-comply yearly sa ACOP. At ito po ang mga bagong guidelines. So starting April 1, 2022, which is next year, the usual schedule for ACOP compliance should be followed. So type of pensioner. So if under po kayo sa retirement pensioner na nakatira po sa abroad, ang schedule of compliance po would be yung month of birth of the pensioner po. And then, same kay total disability pensioner, same po, month of birth of the pensioner. Pero po kay survivor pensioner naman, month of birth of the deceased member po. And then, dependent, minor, or incapacitated with the guardian. So, ang dapat pong sundin na compliance would be month of birth of the member or deceased member po. Remember po, April 1 pa po magsa-start yan next year. Important reminder po sa ating mga SSS pensioners, sa ating mga lolo't lola. So yung ACOP form po or yung pensioner's reply, pwede nyo pong ma-download yon sa SSS website sa www.sss.gov.ph. Don't worry po, sa comment section po at dito po sa description po ng video na to, iniwan ko po yung link para po may guide kayo kung paano po i-download. Tandaan po, libre lang po i-download ang form na to. Kaysa po pupunta pa kayo sa branch, di ba medyo risky po.
kahit na po halos kung lahat naman po halos ay vaccinated, pero medyo risky pa rin po. So, mas maganda po online na po lahat. So, alam ko medyo mahirap po ng very light, kaya kailangan pong magpatulong sa inyong mga kapamilya or family member or mga apo. And then, yun nga po, reminder, pensioners na hindi po magko-comply, ngayong na-resume na po tong AKOP until March 31, 2021, will have their pensions automatically suspended in April 2022, effective May 2022 pension. So, syempre ayaw naman po natin dahil malaki pong tulong sa inyo po, sa ating mga lolo't lola, sa ating mga SSS pensioners, ang monthly na nakukuha nila. So, kailangan po talaga nating mag-comply. Binigyan po kayo ni SSS ng 6 na buwan para po i-meet yung mga requirements at i-submit po. So, starting April 1, 2022, pensioners who do not comply with the usual ACOP schedule will have suspended pensions 2 months after the month of birth of the member or deceased member. So, yun lang po. Gentle reminder para hindi po talaga completely maputol or putulin ni SSS ang pension nyo po. Para po sa ating mga pensioners na nakatira or residing dito po sa Philippines or yung ating mga retirement pensioner, so no need na po kayong mag-comply, wala po kayong gagawin, wala rin po kayong isasubmit na requirements, as is lang po. Huwag po kayong mag-alala, patuloy lang nyo pong marireceive po ang inyong pension po. Next naman po ang ating mga survivor at dependent with minor or incapacitated with the guardian. So yung unang option nyo po is through corporate email of the SSS branch following the format below as the email subject. So ACOP compliance and then pensioner's name. Sa una ko pong video, kailangan pa ilagay yung SSS number, pero this time po dalawa na lang. ACOP compliance and then pensioner's name po. So example, ACOP compliance and then Juan E. De La Cruz. So yung mga email address po is makikita po dun sa sss.gov.ph kung saan po yung branch nyo po malapit. Kunwari po kung sa Diliman, so yun po yung email address na sisendan nyo po. And then pangalawang option is through mail or courier address to the SSS branch office po. Pag through Dropbox naman po, sa SSS branch office po kayo pupunta. So, if ever taga Quezon City po kayo, kung malapit po kayo sa Diliman branch, doon nyo po yun ilalagay or iiwan. So, note po, please put all the documents in a sealed, large, brown envelope and write in front po, sa unahan po ng envelope, yung ACOP compliance, all capital po, and then the pensioner's name. And then, do not write, inuulit ko po, huwag pong ilalagay yung SSS number po for security purposes din po. So, yung una pong sinabi ko na kailangan yung SSS number, erase na po yun, eliminate na yun, dalawa na lang. ACOP compliance po and then pensioner's name po. Ito naman po ang dapat nyo pong i-include pag through email po yung option nyo. So, dapat nakascan po yung copies ng mga following documents. Una po yun nga, yung ACOP 4 na pensioner's reply, and then 1 primary ID card, or pag wala naman po, at least 2 secondary ID cards po, and then self-declaration form po of the survivor pensioner on non-remarriage or non-cohabitation po. So, matadownload din po niya yan dun sa www.sss.gov.ph. Yung link po, same lang din po ng ACOP form po, dun ko po iiwan po sa comment section and then sa description box po nitong video para po may guide kayo kung paano po yon i-download. At meron din po actually akong ginawang video. Ito po yung link, nandito po sa upper right corner po. Kindly click that link din po if gusto nyo pong malaman kung paano yung step-by-step guide. Ito po ang additional requirements po na dapat nyo din pong i-include is yung chest level photo or snapshot nyo pong mga SSS pensioner na currently hawak-hawak po ang latest na newspaper wherein yung headline and date of publication is nakikita po, or having a background of news ticker on the TV sa background po showing the current news headline and date. So, note the date of newspaper or news crawler or ticker on the TV must be the same with the date of submission po of ACOP compliance through mail, courier, or Dropbox. So, ibig sabihin kung today po, nyo or rather bukas po kunwari, isasubmit nyo October 10. So, dapat po October 10 din po yung hawak nyo dyaryo. October 10
October 10 din po dapat yung nasa background po na news para po talaga consistent po. At eto naman po ang samples. Nakikita niyo po, may hawak po si Lolo na newspaper or yun na nga po, na background niya po yung sa news or both po niya ginawa. Kailangan niyo din po mag-submit po niya na ito-include po sa isasubmit niyo pong mga requirements. At ito naman po, para sa ating mga total disability pensioner po, so through Dropbox po of SSS branch office po ang pag-submit nyo. So please put all documents in a sealed large brown envelope and write in front po yung ACOP compliance and then pensioner's name po. Take note po, do not write the SSS number po for security purposes. So yun po, hindi ibig sabihin po, Dropbox lang po, hindi po kayo pwedeng mag-walk-in para po sa mga total disability pensioner po. Tapos ito naman po ang kailangan i-submit ng ating mga total disability pensioner po. Ito po yung mga following documents. So yun nga po, duly accomplished ACOP form na pensioner's reply na makikita nga po dun sa www.sss.gov.ph po, and then one primary ID card or at least 2 secondary ID cards po. Halos same lang din po ang requirements kay survivor pensioner po kasi kailangan din pong mag-submit po ng chest level photo or snapshot of you holding po lolo't lola yung current newspaper, kung saan po nakikita yung date ng publication tsaka po background po ng TV, ng news. This time po, kailangan nyo rin po mag-include nung recent pinakabago or pinaka-latest nyo pong medical certificate issued by his or her attending physician or by any government physician, yung doktor nyo po indicating yung complete na check na po kayo at nakalagay po yung current medical status condition nyo po. So, tandaan po, ang pinagkaiba lang po dun sa survivor pensioner is this time i-include nyo po yung pinaka-recent or latest medical certificate nyo po. Ito nga po yung reference po ulit, yung sample photos po na kailangan nyo pong mga SSS pensioner ating mga lolo't lolo po na i-include po dun sa isisend nyo pong requirements through Dropbox para po to sa mga total disability pensioner. Hawak-hawak po ang latest na newspaper or naka-background po yung news na nakikita po yung may headline po yung date para proof po na same day po nyo kinuha yung picture nyo po. Kahabol po pala para sa total disability pensioner, 5 po ang kailangan nyo pong documents na isasubmit po. Yun nga po yung duly accomplished ACOP form po, valid ID, primary ID, or 2 secondary ID po. And then po yung recent medical certificate, and then this time po yung certified true copy of result of laboratory procedure done within 1 year from birth month if any. So make sure po na lahat po ito masubmit niyo po through Dropbox po para hindi po tayo magka-problema next year. Remember, 6 months po ang binigay ni SSS, October 1 hanggang March 31, 2022 po kayo anytime dun po sa range na yun or time frame pwede pong mag-submit. Ito naman po para sa ating mga pensioners residing abroad. So, ito po yung mga category na yan. So, retirement, either retirement, survivor, dependent, with minor, or incapacitated with the guardian po. So, yung unang option naman po dito is through video conference using MS Teams. So, hindi po kasali si total disability pensioner po. So, usually po yung MS Teams is both Android phone po or iPhone phones. Pwede nyo pong ma-download po yan ng libre. Para naman po usually nagda-download kung paano po din-download yung mga Facebook po or yung mga games or yung mga Facebook po or Messenger sa cellphone nyo. Ganun din po yung way. Pero yun nga po, kung medyo nahihirapan is patulong or pa-seek assistance po sa inyong mga kapamilya, anak, or mga apo. Lalo na po sa mga apo nyo kasi teki-teki po sila, marunong po silang gumamit ng mga ganito po. Para po masubmit nyo po yung requirements po. Ito naman po ang dapat gawin, step-by-step guide po, para po dun sa interview or through dun sa MS Teams po.
na link. So una is request an appointment through email. So ayan po yung email address po, which is ofw.relations@sss.gov.ph. So wala pong spaces, all one word po ito at small letters po lahat. And then, once nakapag-email na po kayo, wait for SSS email confirmation on the ACOP VC appointment together with the transaction reference number or TRN, requirements for ACOP VC and MS Teams meeting link. So, sendan po kayo ng link nun, and then present one primary ID card or at least 2 secondary ID cards during the video conference. So ito po yung medyo parang mas pinakamabilis po, less hassles po. Pero yun na nga po, para po to sa mga ating SSS pensioners na nakatira po abroad. Ang next naman po after po ng MS Teams or video chat is through corporate email of Foreign Representative Office or the OFW Contact Services section. So ito po ang email address nila, which is the ofw.relations@sss.gov.ph. The same din po dun sa para po dun sa setup na video chat sa MS Teams. Pero kung if you prefer naman po yung email, following the format below po as the email subject. So dapat po ACOP compliance and then first pensioner's name po. So remember po, hindi na po isasama ang SSS number for security purposes po. At ito naman po ang dapat na i-include po dun sa email po. So dapat scanned copies po. So yun po, duly accomplished ACOP form, pensioner's reply, one primary ID card or at least 2 secondary ID cards, and then self-declaration of surviving spouse or non-marriage or non-cohabitation form po. Way back po ito is kayo po talaga yung magko-compose, pero meron na pong naka-ready po na template po na kayong paggagayahan. Tipirma na lang po kayo na form doon. At yun nga po, sabi ko po kanina, yung mga forms na to is iiwan ko po yung link sa description box below po or sa comment section below po para hindi na po kayo masyadong mahirapan. At last naman po, if gusto nyo is through mail or isasend nyo po dito sa Philippines yung mga document nyo po, kunwari hindi mag-work yung video chat or yung email, gusto nyo po yung old way or traditional po, meron pa rin po, isend nyo lang po yung address sa OFW Contact Services Section, International Operations Group, 11th floor, SSS Main Office, Diliman, Quezon City, zip code po 1100, or punta po kayo sa nearest Foreign Representative Office ng SSS po, dyan po sa mga countries kung nasaan po kayo ngayon. So yung address po is makikita or can be found at the SSS website po. Additional po na isasama po is yun pa rin, yung chest level photo or snapshot of the pensioner po holding a current newspaper within the headline and date of publication po, na dapat po same po yun, and then o kaya background po ng news TV na may crawler or ticker on the TV showing the current news headline and date po. Here nga po yung sample po ulit. Si Lolo po, si ating SSS pensioner po, may hawak po ng pinaka-latest na newspaper po or background niyo po yung TV, news TV po, nakita po yung mga dates or pwede pong both. So, sundin niyo lang po yung guidelines, i-include niyo po yung picture niyo na ganito po ang example. Ito pa po ang additional po na dapat i-include po sa mga requirements sa ating mga pensioner po residing abroad. So aside from duly accomplished form po, primary ID, valid ID, tsaka yung self-declaration form po, is dapat meron din po kayong certification from institution where our SSS pensioner is confined, such as retirement home po, or nursing facility po, or rehabilitation center. Kindly include po yun pag nagsasend po kayo ng documents. At ito naman po sa ating total disability pensioner po, so na nasa or residing abroad din po. So, hindi po sila kasali dun sa MS Teams na video chat. Pwede po sila through mail or courier po. Address to the nearest Foreign Representative Office po, or addresses can be found at the SSS website po. So, kung hindi po kayo familiar sa pinakamalapit na po na SSS na branch po abroad, you can look po yung reference dun sa SSS website. Ito naman po yung dapat nyo pong i-include po din kung mag-send po kayo through mail or courier po. So, yun po, duly accomplished ACOP form or na pensioner's reply or one primary ID card or at least 2 secondary ID cards po.
So yun po, dapat chest level photo or snapshot of the pensioner holding a current newspaper po. Kasi yun po nga pinapakita ko po kanina na dapat manghawak po either newspaper or background po yung TV. Dapat may photo po kayong papadalang ganun. Tapos recent medical certificate niyo po. And then certified true copy po of result of laboratory procedure done within 1 year from birth month if any. So ayan mga guys, if you find this video very helpful at nagustuhan mo itong video, please like, share, comment, and subscribe to my channel and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos na aking i-upload. Thank you ulit sa pag-tune in nyo sa aking channel. Again, this is Tita Eda. If you have a questions and you want information, just visit Tita Eda's channel. Continue to be a blessing and stay safe.